Paano ba naliligtas yung mga tao sa Old Testament? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Pastor Joey De Los Santos ng Canada. Hello po sa inyo. Now, pag-usapan po natin ngayon sa devotion natin na ito, paano po naliligtas yung mga tao sa Old Testament. At magpo-focus po tayo sa Passover. Now, sabi po rito sa Biblia, sa Exodus chapter 12, dito po makikita natin yung huling plague o pakita nga po natin sa picture, no? Yung huling salot na pinadala ng Diyos o huling kaparasahan ng Diyos. Now, yung Pharaoh ng Egypt, ayaw talagang patakasin o palayain yung bayan ng Israel. Parang yung kasalanan natin o pilit kumakapit sa atin. Yung dati nating pagkatao, ayaw tayong bitawan. Gusto tayong alipinin. So si Pharaoh parang kasalanan, no? Siya yung umaalipin sa bayan ng Israel. At yung Diyos pinapalaya yung bayan ng Israel sa pamamagitan ng mga plagues. Now, sabi ng Diyos, okay, ayaw mong palayain yung bayan ng Israel, ha? O sige, papakita ko sa iyo na wala kang magagawa kapag kinanti ko na yung firstborn, yung mga panganay na mga Egyptians. Tanda natin mga kapatid na maraming mga Diyos-Diyosan dun sa Ehipto during that time. At kaya maraming mga plagues, china-challenge ng Diyos yung mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Isa po sa Diyos nila doon ay si Pharaoh mismo. At nung pinaslang ng Diyos yung panganay ng Pharaoh, pinakita ng Diyos na, you see, kahit ikaw wala kang magagawa para iligtas yung sarili mong anak. So, paano po namatay yung firstborn sa Egypt? No? Pag-usapan po natin yan. Sabi po sa Exodus chapter 12, the Lord said to Moses and Aaron in Egypt, this month is to be for you the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. So, dito po sa Exodus chapter 12, sabi ng Diyos, okay, ito yung gagawin nyo. Maghanda kayo ng lamb. Ito yung magiging Passover lamb. Kakatayin nyo yan. So, merong specific way on how to do it. Hindi mo pag puputol-putulin yan, no? Ihiwalay mo yung ulo, hindi ganon. Hindi mo rin papakuluan yan, para bang gagawing sinigang, no? Hindi ganon. Kailangan roasted yan. At ito yung magiging Passover. Now, very specific yung kaparaanan ng Diyos kung paano i-prepare ito. At yung dugo nito, sabi ng Panginoon, ipahid nyo sa hamba ng inyong mga pintuan at hamba ng inyong mga bintana. Bakit po? Kasi sabi po rito, sa verse 12, on that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you and on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. So, eto mga panahon na ito, lahat ng mga bahay na wala nung dugo na yun, dugo nung lamb, ay mamamatay yung kanilang mga panganay. So, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, faith in God's Word is crucial for salvation. Alam niyo po, dito pa lang sa Old Testament pa lang, sa Genesis and Exodus, tinuturo na ng Diyos sa kanyang bayan o sa mga tao kung paano maligtas. At ang kaparaanan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Kailangan mong maniwala kung ano yung sinasabi ng Diyos. You need to put your faith in God's Word. And actually, si Adan, yun lang yung kailangan niyang gawin eh. Manampalataya sa salita ng Diyos, hindi dun sa salita ni Satanas. Upang makamtan niya yung tunay na kaligtasan, hindi sana napahamak yung sangkatauhan kung nanampalataya si Adan at si Eva dun sa salita ng Diyos. So, faith is very important. Kahit dito pa lang tinuturo na ng Diyos, no? Sino ba naman ang mag-iisip during that time na ikaliligtas mo yung instruction ng Diyos na maghanda ka ng lamb, ng tupa, kakatayin mo?
At sa pamamagitan nun, magkakaroon kayo ng kaligtasan. Ipapahid mo yan sa pintuan ninyo, no? Paano ka maliligtas? No, it doesn't make sense. Pero you just have to put your faith in God's word, and that is crucial for salvation. Now, paano ba naliligtas yung mga tao sa Old Testament? Well, naliligtas sila kung paano tayo naliligtas. Okay? We put our faith in the Lord Jesus Christ. Sila rin ganun. Pero ang pinagkaiba lang, yung idea nila ng coming Messiah nakatago lang sa mga shadows. Kaya lagi nating pinag-uusapan yung shadow eh. So, point number 2, ito na yung shadow, no? The Passover lamb foreshadows Jesus Christ. Yung Passover lamb na pinaprepare ng Diyos sa kanila, yung lamb na yon, ito po ay tumutukoy sa darating na Messiah, ang ating Panginoon Jesucristo. So, tayo, ang lamang lang natin, naunawaan na natin yung reality. We know who Jesus is kasi we have the New Testament. Sila, ang idea nila ng Messiah o yung Savior, dun pa lang sa lamb na yun. Kumbaga, yun pa lang yung idea nila. They just have to put their faith in God's word dun sa instruction ng Diyos patungkol dun sa Passover lamb. Tayo, kilala na natin si Kristo bilang Passover lamb. Naligtas sila sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos patungkol sa Passover lamb. So, the Passover lamb foreshadows Jesus Christ. Sabi nga po rito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7, "For Christ, our Passover lamb has been sacrificed." So, tayo, we look back 2,000 years ago, ano nangyari 2,000 years ago nung isinakripisyo si Jesus bilang Passover lamb. Pero naligtas sila sa pamamagitan ng pananampalataya merong Messiah na darating at siya yung reality ng kumbaga katuparan ng Passover lamb. Kaya po inutusan sila ng Diyos na magsasakripisyo kayo ng mga tupa, no? Lahat ng mga sinasakripisyo nila mga tupa, they're looking forward that someday the Lamb of God will be sacrificed. So faith, that's very important. Number 2, Passover lamb foreshadows Jesus. And number 3, believers are covered by the blood of Christ. So, yung dugo ng lamb, pinapahid nila sa hamba ng pintuan at ang kanilang mga bintana. At yung mga pamilya ng mga Israelita, kumakain doon, kinakain nila yung lamb. At kumakain sila ng tinapay na walang pampaalsa. So, nag-prepare sila. Actually, kaya walang pampaalsa yun kasi nga, yun ang instruction ng Diyos. Ang idea nun, hindi mo na kayang antayin na umalsa pa yun kaya hindi mo lalagyan ng pampaalsa. Bakit? Kasi papalayain na kayo ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, ganito yung kakainin niya na suot niya yung mga damit nyo, yung sinturon nyo, tapos nakasandals kayo, dala niya yung tungkod nyo habang kumakain kayo kasi right after that, lalaya na kayo sa Ehipto. So, yun yung concept, no? Now, lahat po ng merong dugo nung lamb na yon, sila po ay nilampasan nung isipin natin parang I don't know, it's hard to imagine, no? Parang angel of death, no? Na kapag nakita yung dugo, lalampas, pass over. Tapos kapag walang dugo doon sa pintuan, ibig sabihin Egyptian yon, mamamatay yung panganay ng household na yon. So, believers are covered by the blood of the Lamb. Tayo po ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo at tayo po ay covered by the blood of the Lord Jesus Christ, the Passover Lamb. Kaya po, hindi na tayo tatamaan pa nung kamatayan eh. Mamamatay tayo physically, yes, pero muli tayong mabubuhay because we are covered by the blood of the Lord Jesus Christ. At hindi na tayo under judgment. Kumbaga, wala nang kahatulan sa atin. Now, gusto ko lang i-share yung good news, no? So, bawat isa sa atin, siguro itong devotion na to, shinare ng mahal mo sa buhay. Gusto ko maunawaan mo na yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, how can we be saved? No? Point number 1, repent and recognize that we are slaves to sin who need a Savior. Kailangan natin ma-recognize na tayo ay makasalanan. Tayo po ay alipin ng kasalanan kung paano yung mga Israelita ay alipin sa Ehipto.
At kailangan nating talikuran yung dati nating gawain, yung masamang pamumuhay, pagiging alipin sa kasalanan. We have to repent. Ang ibig sabihin ng repentance, turning away from our sins. So hindi lang basta tumalikod sa kasalanan, kundi pumunta sa Diyos. So that's the meaning of repentance. Repent and recognize that we are slaves to sin who need a Savior. Kailangan natin ng tagapagligtas. Ibig sabihin, inalipin tayo ng kasalanan, we can't do anything about it. Talagang nagkakasala tayo araw-araw. That's our lifestyle. We need someone who will deliver us. We need Jesus to save us. Kung hindi tayo papakailaman ng Panginoong Jesucristo, kung hindi manghihimasok ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, patuloy lang tayo maging alipin ng kasalanan. Point number 2, believe in Christ, our Passover Lamb, who has cleansed us from sin. Kailangan natin manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kagaya po sabi ng 1 Corinthians chapter 5 verse 7, He is our Passover Lamb who has been sacrificed. Siya yung sinakripisyo para mapalaya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya kapatid, kung si Kristo ay nasa buhay mo, ikaw ay pinalaya na mula sa pagkaalipin sa kasalanan, kailangan mo nang lumaya, talikuran ang iyong masasamang gawa. Kailangan nating talikuran yung dati nating pagkatao sapagkat tayo ay bago na kay Kristo Jesus. Believe in Christ, our Passover Lamb, who has cleansed us from sin. Tayo po ay nalinis na. We are covered by the blood of the Lord Jesus Christ. At kailanman hindi na tayo hahatulan pa, hindi na tayo mapapahamak sapagkat tayo ay napatawad na sa pamamagitan ng paglilinis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sapat na ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po sapat yan eh. Kailangan mo ng ebidensya na ikaw ay naligtas na. So anong mangyayari po? You have to continually surrender your life to Jesus Christ. Malalaman mo na ikaw nga ay tunay na ligtas, ikaw nga ay nakakamit ng kaligtasan mula sa Diyos kung patuloy kang sumusunod sa Kanya. Hindi totoo na yung isang tao, pagkatapos manampalataya kay Kristo, ay babalik na sa dati niyang pagkatao, dati niyang kasalanan at dati niyang klase ng pamumuhay. Hindi ligtas yung tao na yon. Ang tunay na ligtas ay patuloy na nagpapasakop sa Panginoong Jesucristo. That's why you have to continually surrender. You have to surrender your life to Jesus and commit to follow God continually. That's your new life. That's your new identity. That is your new lifestyle. Ikaw ay Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, paano mo malalaman na ang isang tao ay tunay ngang naligtas? Tunay ngang nananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Malalaman mo yan kapag patuloy mong sinusuko yung buhay mo kay Jesus. He is your King and you're living under the kingship of the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, how can we be saved? Repent and recognize that we are slaves to sin who need a Savior. That's number 1. Makita natin yung ating sarili na alipin ng kasalanan na nangangailangan kay Kristo Jesus na magpapalaya sa atin. Pangalawa, believe in Christ, our Passover Lamb, who has cleansed us from sin. At pangatlo po, surrender our lives to King Jesus and commit to follow God. Yan po yung matibay na ebidensya na tayo nga ay ligtas na at tayo tunay na mga Kristiyano na yung destiny ay makakapiling ang Diyos ng pangwalang hanggan. Now, para po sa ating discussion, why does the Bible teach that there's no other way to be saved except through Jesus alone? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Para naman po sa ating dive deeper, pag-uusapan natin tong ginawa ko na ito na poster. Sasagutin natin yung tanong na how were believers in the Old Testament saved through Jesus, the true Passover Lamb? Tayo po'y manalangin. Father God, when I read about the Passover, I see both your holiness and your mercy. You see sin clearly, and you do not ignore it. Yet, you also make a way to save. Thank you for giving your Son as the true Passover Lamb. I know I cannot save myself, and that humbles me.
Help me trust fully in what Jesus has done for me. Teach me to obey your word and rest in your grace every day. I want my life to show gratitude for such great love. In Jesus' name, Amen and Amen.